welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. Okay, so for today's video ay magpo-focus tayo sa brief discussion of possible NCOIs for school year 2026-2025 based on DepEd Memo number 89 series of 2025. So, magdi-disclaimer agad tayo dito sa simula ng ating video, no? Very brief discussion lang to. Ano ba yung dapat nating i-prepare, no? Based sa DepEd Memo number 89 series of 2025. O ito nga ating guidelines on the multi-year performance management and evaluation system for teachers. Ito po yung mga NCOIs or non-classroom observable indicators. Alright, so aware po ako na wala pang ibinababa ulit na PMES kasi nung chinek ko rin yung drive kung saan ina-upload yung mga annexes, no? Wala pang for school year 2026-2027 na NCOIs, no? Pero anong sinasabi nitong video na to? Para lang aware tayo na kung ang susundin pa rin this school year itong DepEd Memo number 89 series of 2025 at meron lang silang ilang inaayos dun sa guidelines, no? Mabuti na na-aware tayo sa mga dapat i-prepare kasi batid natin na kapag NCOIs, some of the indicators or the objectives ay kailangan every quarter meron kang MOVs, di ba? So, alam din naman natin na isa na rin to sa basis ng ECP. So, at least, nape-prepare natin. But then again, uulitin ko po ha, magdi-disclaimer ulit ako. Hindi pa ito yung final, no, na DepEd memo or na guidelines, no, for this school year since wala pa nga sila ulit nilalabas. Pero kung titingnan natin yung DepEd memo number 89 series of 2025, ito ngang guidelines na to for 3 years, no, na inilabas last year. Ito yung mga non-classroom observable indicator na dapat nating i-prepare. Ngayon, dito sa discussion natin, hindi muna ako masyadong magfo-focus sa scoring. Okay? Magfo-focus lang muna ako sa kung ano yung dapat nating i-prepare based sa DepEd Memo number 89 series of 2025. Kung ito yung gagamitin. Okay? Malinaw to ha, para iwas tayo sa bash, no? Ako naman ay concern lang din kasi ako personally nag-i-start na ako, no? Etong video rin na ito ay for teacher 1 to teacher 3. Pero same lang naman kung papansinin niyo or observe niyo yung mga indicators ng T1 to T7, same lang din, no? Nagkakaiba lang sa scoring or bigat ng hinihingi. Okay? So simulan natin, no? Ibibigay ko lang po muna sa inyo yung mga objectives or indicator o non-classroom observable indicators para ma-prepare lang natin ano yung possible na MOVs ang kailangan natin for this school year. Kung ang susundin ay DepEd Memo number 89 series of 2025. So, isa dito sa NCOI ay itong set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with learning competencies. So, ito yung mga MOVs na pwede nyong i-prepare. Andyan yung lesson plan. Yan. Andyan yung lecture discussion, activity sheets, performance tasks, rubric for assessing performance using criteria. Yan. So, kung ito yung susundin, ito yung mga kailangan nating MOVs. At sinasabi rin dito sa number 9 na indicator na to, no? Or non-classroom observable indicator na to. Syempre, of course, dapat align yung ating mga learning objectives or learning competencies sa ating learning outcomes, no? Okay, aside from that, kung susundin yung old guidelines sa T1 to T3, dapat habang dinidiscuss mo yung first competencies ay unti-unti mo na rin na papakilala yung next competency. Let's say, for example, ang topic ko is about language. Sa una kong competencies, yung concepts lang muna yung dinidiscuss ko or konsepto ng wika. And then, unti-unti ko nang pinapakilala yung next topic we're in. Doon naman, ano naman yung gamit at tungkulin ng wika. Okay? So, yun siya. And most importantly dito, dapat naka-align yung ating learning competencies sa ating learning outcomes. At ito nga yung mga MOVs na kailangan, no? Lesson plan, and etc.
Okay, so hindi ko muna masyadong i-discuss yung performance indicator kasi sabi ko nga brief discussion lang to para lang ma-prepare natin ano ba yung possible hingiin kung DepEd Memo 89 pa rin ang susundin. For T1 to T3 po ito ha. Okay, another thing, ito, 'di ba? Hindi to nawawala talaga no? Utilize assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs. So, anong mga kailangan means of verification, no? Ito na naman po yung intervention program na ginagawa natin. Yan. So, of course, i-ready mo yung mga least mastered skills or most mastered skills based sa assessment na ginawa mo. Ako personally, sa result pa lang ng summative test, pag alam kong may mababa na doon na skills or competencies, ginagawan ko na po yun ng intervention. Kasi isipin nyo, no, kung gagawa ka ng intervention after pa ng term examination, parang mababaliwala na lang yung intervention mo na yon kasi mababa na yung final assessment nila. What if dun pa lang sa summative test or sa result ng summative test ay magpagawa ka or gumawa ka na ng intervention para dun sa mga least mastered competencies. Okay? So, ang pwede mo maging target dyan is yung mga learners na mabababa yung scores. Pero yung matataas ang scores, pwede ka magbigay ng mga enrichment activities. Diba? So, ito yung mga kailangan na MOV's accomplishment report, syempre, na nagsagawa ka niyan. Any one of the following naman to, kaya lang, syempre, para ka magkaroon ng accomplishment report, kailangan meron kang intervention plan, may mga materials ka, may list of identified least mastered or most mastered competencies ka. Okay? And mga activities na pinagawa mo or lesson plan. Okay? Yan. So, meron ako dito example. Ito sa school namin, ito yung mga kailangan eh. Okay, ito yung plan ko. And then, ito naman yung, ito, sarili ko lang siyang gawa ha. Kasi, importante din na nai-inform ano na bang lagay. Halimbawa, itong summative test result ng bata, mababa siya. Okay? So, meron na agad tayong result na nagpapatunay na basis na mababa yung scores ng bata. So, isa siya sa pwedeng gawa natin na intervention individually. Kung mataas naman yung scores ng bata, edi enrichment activities ang pwede nating ibigay. Dito naman sa progress report, kung yung bata nga ay mababa yung score sa assessment, sa pamamagitan ng progress report na to, nai-inform din ang learners and parents dun sa result or kung may progress ba yung bata. Pwede rin naman natin gamitin dito yung individual learning monitoring plan, no? Kung itetest natin individual or bibigyan natin intervention individual yung mga bata. So, yun. And, hindi ko sure kung across, 3 term. Pero, dito sa dati, across 4 quarters to. So, ang maganda, nape-prepare pa rin natin, di ba? Yan. Next, ito ang another NCOIs. Build relationship with parents, guardians, and wider community to facilitate involvement in educative process. So, ano yung mga MOVs na kailangan? So, binggong-bingo agad dito yung mga advisors, 'di ba? Pero paano kung hindi ka advisor? So, kapag advisor ka muna, any one of the following, proof of participation in an activity, highlighting the following, no? Receipt form, monitoring form during distribution of learning materials, commitment form, home visitation forms, etc. Yan, parent-teacher log, yung ating mga conferences with attendance sheets and minutes of the meeting, any form of communication to parents and stakeholders. So, paano kapag wala kang, pagka ikaw ay subject teacher lang? So, pwede naman yung any form of communications with the parent, no? Or pwede ka rin namang kapag may meeting, di ba, kung meron kang important announcement or involved ka rin, pwede naman yun, no? Eto, meron akong ginawa dito na example ng daily communication or hindi naman daily, term by term. Yan, may communication ka sa parent using this term examination result acknowledgement form. So, nakalagay na dito yung name ng learners, performance level, teacher's feedback, tapos yung parent guardian acknowledgement and learner's commitment. So, dito pa lang, kapag to pinakita ng mga bata sa parent nila, nagkakaroon ka na agad ng communication sa parent, di ba? O, ayan. So, i-discuss natin siya, itong mga template na pinakita ko sa inyo sa mga susunod kapag final na or kapag may nilabas na talaga na
non-classroom observable indicators or yung PMS nga natin for school year 2026-2027. Uulit-ulitin ko yung disclaimer ko ha. Binase ko lang to sa DepEd DepEd Memo 89 Series of 2025 kung hindi babaguhin for T1 to T3. Okay. Ito medyo mahirap to. Etong next non-classroom observable indicator na to. Participated in professional networks to share knowledge and to enhance practice. So yung mga MOVs na kailangan dito ay Certificate of Completion in course or training, Certificate of Participation sa webinar, Certificate of Recognition kung naging speaker ka, any proof of participation in to a benchmarking activities or any proof of participation sa mga LAC sessions and others, please specify. Pero dito, hindi ka lang umattend at may output cut na share mo din yung inattendan mong seminar. So, yun yung isang malinaw dito, no? Sa non-classroom observable indicator na to. Discuss natin further kapag ito pa rin yung ating non-classroom observable indicator dun sa ilalabas na final guidelines. Next, number 14, ito po. Develop a personal improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. So, same pa rin naman itong kailangan nating MOVs, no? Certification ng ISAT natin, IPCR-FDP, mid-year review form, and updated IPCR-FDP from phase 2. So, ginagawa naman natin to kaya madali lang tong 14 na ito, no? So, yun lang naman yung ilan sa mga non-classroom observable indicator na possible, no? Possible kung hindi mababago at kung susundin pa rin yung DepEd Memo number 89 Series of 2026. Marami na kasi nagtatanong, 'di ba? And malapit na tayo sa term examination 1, 'di ba? Di pa rin natin alam yung mga NCOI. At least share natin to if ever lang, no? Na ito pa rin yung gagamitin. Tsaka another thing, kahit hindi ito yung gamitin, yung mga ipe-prepare naman natin pag-attend natin ng seminar, paggawa natin ng intervention plan, hindi lang naman natin yung ginagawa para lang sa PMES. Ginagawa natin to para makatulong sa mga bata. Tama ba? So, kung hindi man to yung gagamitin, magagamit pa rin naman natin yung mga pinagagawa natin at makakatulong pa rin naman sa ating mga learners. 'Di ba? Yun lang. Thank you so much. Bye-bye.